Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So, ang video to ay mula na naman kay Boss Balita TV. So, meron itong pamagat na binasahan na ng ICC. Niyanig ang Senado, Bato at Padilla, co-perpetrator ni Duterte. Kakapasok lang. Ayun, so tingnan natin to men. Ano kaya yung nasa loob ng video to? So yan yung bibigyan natin ng reaction. Ano? So bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, binasahan na ng ICC, niyanig ang Senado. Bato at Padilla co-perpetrator ni Duterte, kakapasok lang. So, also courtesy na rin sa RTVM, ano. So, again, Boss Balita TV, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Nagbigay po ng statement against the government is former PNP chief and now Senator Ronald De La Rosa. Nanatan po niya yung pag-arrest ng ICC through the Interpol. Let me quote him, sabi po niya, hindi yan ang gagaling sa competent authority, hindi yan ang gagaling sa local natin, hindi yan nire-recognize natin dahil hindi tayo under sa kanila kaya dapat magkaisa tayo. Hindi ba competent Of course, sasabihin ni Bato yan kasi syempre sila yung apektado. authority ang ICC sa paningin po ni Senator Bato? Sabi ko nga po, yan ay normal na manggagaling kay Senator Bato dahil isa siya sa maaaring makonsider na co-perpetrator. May takot on his part. Tandaan po Diba? Same. natin, sa aking pagkakaalam, kung di ako nagkakamali, may narinig na din daw po siya na magkakaroon ng warrant of arrest. Kaya hindi po siya yata napunta sa Hong Kong. Hindi po ba? Kung talagang alam niya na walang warrant of arrest issued by a Tama. competent authority, matapang po siyang sinamahan ang dating Pangulong Duterte. And as a matter of fact, dapat nga nauna pa siya kay Senator Robin pumunta sa Netherlands. Sobrang Tama naman. May point naman yun. Actually, ngayon ko lang naisip, Hana, oo nga, no? Kung hindi alam ni Bato yun, or I don't know if alam niya or siguro may kutob na siya. 'Di ba? Kasi hindi nga siya sumama doon sa Hong Kong. Or siguro baka may ibang reasons siya. 'Di ba? Pero isipin niyo yun, men, if ever sumama si Bato doon sa Hong Kong, baka silang dalawa ni Duterte yung nadali ng ICC. Ano? Okay. So parang ano pala yan si Bato? Buenas. kagulat na balita. Grabe, President BBM, ginulat si Senator Bato at Senator Robin Padilla. Nabulgar na ang arrest Hala. warrant, binasahan na ng ICC. Ayon sa nakalap nating impormasyon, alam nang aarestuhin ng ICC si Senator Bato. Binulgar na ni Yusek Claire ang arrest warrant. Sa Hong Kong pa lang meron na siyang warrant of arrest, identify ng co-perpetrator si former PNP chief. Grabe, President BBM, ginulat si Senator Bato at Senator Ang tanong, bakit hindi nila natimbrihan si PRRD? Or baka alam na ni PRRD pero sumugal pa rin siya para ma-promote yung mga kandidato nila. Maybe. Or I don't know. Robin Padilla. Nabulgar na ang arrest warrant, binasahan na ng ICC. Tara panoorin natin. Good morning, Yusef. Hala. Nako, may ads tayo. Ito yung problema natin, men, kasi nag-expire yung ano natin, yung ads natin. Premium pala. Good morning, Yusef. Morning. The spread of misinformation became rampant, and no less than the First Lady has been a victim of fake news. What are the steps being taken by the Palace or PCO to combat misinformation? It is very obvious that more fake news are lingering. Maybe because of the Lingering. present situation regarding the arrest of former President Duterte. We are taking steps like what we had. Nakakatawa nga dito, men, kasi sa side ng kabila is na nila sa tao na nanonood pa kayo ng mga PTV, Inquirer.net, News 5, GMA, ABS-CBN. Kung dyan pa kayo kumukuha ng mga balita, edi ewan ko sa inyo, something like that pa, parang minamak nila na doon ka kumuha ng balita sa media. Diba? So, I think, ang gusto nila is doon na lang kumuha ng balita sa kanila. Diba? Siguro nasasaktan sila sa mga balita ng media. Though, ako naman, men, admitted naman ako na yung media din talaga sometimes is may pagka-bias din talaga sila. 'Di ba? So, ang ano lang is para sa akin naman, I think hindi naman siguro lahat ng kino-content or binabalita ng media is fake news, ano. Sadyang pinapalabas lang nila ng fake news kasi sila yung tatamaan, 'di ba? Or negative impact yun para sa kanila. Maybe yun yung reason kung bakit ini-invalidate nila, no. May papakita ko sa inyo mamaya. Last week, we had this live discussion with the concerned authorities to answer all those issues that had been raised by some
people from the mainstream and also from the social media. So with this kind of projects that we have with the PCOO, like the press briefing and the live discussion, I think people will have this chance to know what is fake news and what is not. I understand NBI is making a plan of action as well as the PNP to run after fake news peddlers. Kayo po sa PCO, nakikipag-ugnayan ba kayo sa mga agency na to? Opo, makikipag-ugnayan po tayo, lalong-lalo na po talagang dumarami po ang fake news para po malihis ang katotohanan. Kitang-kita po ninyo, kahit po mismo si Wait lang, hanapin ko lang yung yung may nag-post kasi dito. ES, dating ES, Medialdea. Nakita po natin kung paano po ba niya nabanggit na nawawala ang dating Pangulong Duterte na yun po ay pinasinungalingan mismo ng ICC. So yung mga ganun pong mga irresponsabling mga pananalita ay dapat pong ang tao ay magmasid, mag-isip at matuto pang mag-evaluate para po hindi po nagugulo ang ating isipan at damdamin. Pero naniniwala po ba kayo it's about time na may masampulan dun sa mga nagpapakalat ng fake news? Pinag-aaralan po natin yan. Ito yung post nila. Oh. Ewan ko kung nakikita nyo kasi ilalagay natin yung video dito. So I think dito. Ang nakasulat, if you still get your news from GMA, ABS, PTV, TV5, Rappler, Inquirer, Philstar, you're not being informed. You are being manipulated. No to fake news. So ngayon, ano yung gusto nila na mangyari? Ang gusto nila, sila lang yung paniwalaan. I think kaya nasasabi nila na fake news itong mga media outlet na to or manipulated daw. Kasi yung mga binabalita kasi ng media to, sila yung tinatamaan, especially ngayon yung pinipick up mostly ng media is about nga yung sa ICC ni PRRD at yung kay Bato, di ba? Lalang may nakakalungkot lang na dahil sa galit nila, ini-invalidate na nila yung mainstream media. Tayo din naman, tayo din naman, aware din naman tayo na meron din talaga silang mga ipinapalabas na mga fakes, di ba? Halimbawa, yung kay Donald Trump na nagsalita daw si Donald Trump sa pagkakahuli kay Di ba? Tuloy. Follow up to the same question. No. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Kumusta na po si dating Pangulong Duterte? Minomonitor din po ba ng administrasyon yung kanyang sitwasyon sa The Hague at yung kanyang medical condition? Kasi po nung humarap siya sa ICC, parang medyo kakaiba yung boses niya. Ang sabi po ni Senator Bongo ay parang hindi yata binibigay yung kanyang gamot. Yan po ay kanyang Nandiyan na naman sila sa paawa effect. Di ba? Alam niyo yung tipo na nung wala pa naman yung ICC ang bagsik-bagsik pa nila. Di ba? May paano-ano pa nga si PRRD dati, di ba, na yung ICC na yan, sisipahin ko yan. Di ba? So, tapos ngayon na nandun na siya sa ICC, I am Rodrigo Duterte. Honestly, kahit ako, naawa ako na makita ko yun. Kasi sabi ko, grabe, ang tanda na pala ng PRRD, Tapos yun, nag-appeal si Medialdea na parang, may nga daw si PRRD sa kalusugan or kalagayan niya. Tapos nung dinibang siya ng judge na, pina-check naman namin si PRRD, okay naman daw siya, sabi ng doktor. Doon ako oh my goodness, claim pala nila yung yung sakit-sakitan effect. Or I don't know, kasi si PRRD din naman kasi is 80 years old na siya or mag-80 na siya. So baka di din natin alam. Sobrang bilis ng changes ng katawan niya, di ba? Especially ngayon, nasa siya, depression mode ba? Nasa sobrang trial siya ng buhay niya ba? Yun lamang ni Senator Bongo, unang-una wala po siya doon sa lugar. At nadinig po mismo natin sa ICC, kay Judge Mutok, na ang dating Pangulo po, ayon sa mga doktor na tumingin sa kanya, ay nasa magandang kondisyon po. Mentally aware, mentally fit, at patuloy po rin na chinecheck ang kanyang kondisyon. So, kung meron po mga ganitong klaseng mga haka-haka, muli, katulad ng sinabi ni ni Senator Bongo, dapat siguro ay kanya munang alamin. Tama. Alamin ang katotohanan dito bago po magbigay ng baka hindi nabibigay ang kanyang mga gamot. Tandaan po natin, ang ICC po, may mga doktor. Di ba? Yan yung isa sa nakakatawa sa kanila. Kasi ginagawa din nila ang lahat para makuha yung simpatya ng taong bayan. Kahit na alam naman na nila na hindi talaga pababayaan ng ICC yan Kasi big fish yung nahuli ng ICC tapos pababayaan nila na magkasakit yung tao. Pababayaan nila yung health ng tao.
'Di ba? Edi mapapasama sila ngayon. Of course, ido-double check nila 'yan. Baka nga 24/7 yung nurse nila diyan. 'Di natin alam. So ang gusto kasi nilang makuha na narrative ba 'yan, na parang ipakita nila sa taong bayan ba na grabe no, sobrang kawawa. Bali i-claim nila yung kawawa si PRRD para doon pumasok yung anger na naman ng taong bayan, especially ng DDS. Na grabe, hindi man lang nila naano si PRRD, hindi man lang nila bulol, hindi man lang nila naalagaan. Ganyan agad yung i-claim nila. 'Di ba? So paawa effect 'yun. Nung sinakay naman siya sa private jet or plane, nagrereklamo din sila. Hinahanapan din nila ng butas. Alam niyo yung tipong puro na lang sila hanap ng butas. sila naka-assign dyan. Ngayon, kung araw-araw po natin i-monitor, uli, sasabihin natin, wala po kasing jurisdiction na ang Pilipinas kasi po ang dating Pangulong Duterte ay nasa kustodiya na po ng ICC. So sila na po talaga ang magbibigay ng maagarang pag-check up or mag-undergo po ang Pangulong Duterte sa check up po na ibibigay po ng ICC. Pero kung mayroon pong hihilingin, of course, ang dating Pangulong Duterte, maliban po sa kanya, kahit po yung mga victims ng EJK. Ang ano lang dito, medyo sad na ano doon, na part is yung ano daw, yung kay Torre. Or i-comment nyo sa baba kung ano yung opinion nyo doon na parang, di ba nag-request si FPRRD na yung anak niya yung lawyer tapos hindi pinapayagan ni Torre. I-comment nyo nga sa baba kung ano yung opinion nyo doon or kung ano yung mga nasagap nyong info about doon. Kasi hati din talaga yung opinion ng taong bayan doon eh. So kayo, baka may komento din kayo doon na parang hindi pag-agree or hindi pag-ano ni General Torre sa request ni PRRD na si VP Sara yung maging abogado. So i-comment nyo sa baba. Sila rin po ay bibigyan po ng kaukulang tulong kung kakayanin po ito. At kung ito naman po ay hindi po palalabag ng anumang batas natin. Speaking of EJK po, nabanggit po ninyo, may mga lumalabas din po sa social media na ginagamit yung mga pictures ng mga namatay na sinasabing biktima ng EJK, hindi naman po. Wait lang ha, may nakita kasi akong balita dito, Ewan ko kung totoo to. News 5 kasi yung nag-post eh. Ewan ko lang kung ano, baka ito yung ibig sabihin nila ng mga kalokohang news, di ba? So, merong lumabas dito na ilan sa mga nakatanggap umano sa confidential funds ni OBP o na merong Mary Grace Piatos, di ba? Tapos ngayon, nasundan siya ng Fernando Tempura. So, ewan ko itong Chippy McDonald. Ewan ko kung gawa-gawa na lang to. Pero galing kasi sa News 5 eh. Kung totoo to, edi nakakatawa-tawa yung pinagagagawa ni VP Sara. Pero kung fake naman to, katawa-tawa naman sa News 5. So, kayo na lang bahalang humusga. Baka gawin natin content yan next. So, tuloy. Pala biktima ng EJK kagaya nung kay Aling Sheila na lumabas po sa SOCMED. Ang anak niya ay namatay under this administration kay Pangulong Marcos. Yun pong kay yung sa isang doktor, yung father niya, sabi po EJK, hindi naman po pala EJK. Ano po ng government dito kung inaano din po natin itong mga fake news na ito. Opo. Pwede po ba din nating aksyonan Fake yung mga news. ganung sinasama po sila dun sa kaso against former President Duterte, pero in fact hindi naman po pala totoo yung mga yon. Siguro sa Well, kahit ako medyo nagalit ako doon na yung nag-viral na Aling Sheila. If ever mapatunayan yun na yung anak niya nga is na dedo sa hindi na time ni PRRD tapos nakikisali siya. Kahit ako magagalit ako kay Aling Sheila talaga. Like, uy Aling Sheila, anong pinaggagawa mo sa buhay mo? 'Di ba? Hindi natin tinutolerate yung mga ganyang tao. So, kaya din yung media natin minsan, since nagre-release sila ng ganyan, baka hindi din nila na double check. Kaya sila nababash din ng mga DDS na parang, pagdududahan sila na kesyo bias or whatsoever. Kita nyo itong post ng Dabawenyo. Sabi niya, guys, wag kayo manood ng ABS-CBN, GMA ng kanilang news. Grabe ang bias. Okay pa sa Net25, SMNI at TV5. So alam nyo yung pinananawagan nila na bias daw yung ABS-CBN, GMA. Tapos, mas okay pa daw sa SMNI, Net25. Ang tanong, sino ba ang may-ari ng Net25 at ng SMNI? Diba? So, ang bias para sa kanila, yung papabor sa kanila, I mean, ang hindi bias para sa kanila, yung papabor sa kanila. Kasi itong SMNI at saka itong Net25, para din naman sa kabila, bias din ng mga media to. Tingnan nyo yung mga balita ng SMNI, puro pabor sa kanila. Kibuloy yan. dami po ng fake news na lumalabas ngayon, makakatulong po ang media. Lalo na po ang mainstream media. Tayo na po ang magsabi kung alam niyo po na peke ito. Kayo na po mag-fact check. Kayo din po Tama. ay pinaniniwalaan dahil may kredibilidad din po kayo.
So kung ano po yung lumalabas na fake news, magtulungan po tayo para sa bayan po ito. Dapat din po nating ipaalam sa taong bayan na lahat ng lumalabas ng mga fake news na ganyan ay dapat na maputol. So hindi lamang po para si EJK, pati po yung mga fake news na lumalabas pabor kay dating Pangulong Duterte, sana po ay bigyan din po ng pansin ng media. At sana po Tama. din po, sa tulong din po ng mainstream media at ng social media, maipakita din po natin kung ano po talaga yung kalagayan ng mga biktima, ng pamilya ng mga biktima ng EJK. Hindi lamang po tayo totoo Tama. kay dating Pangulong Duterte dahil po ang mga biktima po ng EJK ay Filipino rin po. Pero Tama nga eh. Nakakalungkot nga eh. Kasi kinakaawaan nila yung tao na, grabe din yung pinaggagawa niya nung time niya. Tapos, ini-invalidate pa yung mga nagawa niyo nung time niya. Alam niyo yung tipo na nag-aanga-anga na nga lang siya doon sa ICC. Enough na yun sa taong bayan para makalimutan lahat ng pinagagawang masama ni PRRD. ito po yung mga biktima ng EJK na sinasabi ng under the previous administration po. Binanggit po ni Let Narciso kanina kung may masasampulan na ba. Ito po ay identified na talagang kinumpirma ng mga kapitbahay. At least kilala na kung sino po yung tukoy na yung nag-aano ng fake news. Using pa nga po yung kaso ng EJK. Hindi ba tayo gagawa ng aksyon ng gobyerno or ang PCO since kayo po ay very active sa paglaban sa fake news? Siguro po unahin natin mismo yung mga unang nagsalita ng fake news. So, uunahin pa ba natin si former ES Medialdea? Kaya sabi ko po kanina, ay pag-aaralan po muna. Yung kay Medialdea din, ang lakas din maka-controversial, na parang nawawala daw si PRRD doon sa ICC. Paanong mawawala? Di mo lang nakita ng ilang oras or ilang biglang nawawala na para sa'yo. Para lang mag-panic din yung mga grupo nila or para magalit, di ba? May ads na naman. So, pangalawang ads na natin to. Nag-expire kasi yung premium natin, men. My goodness. Rizal Halili, TV5. Yusek, magandang umaga po. May we have the Palace's reaction on Mayor Baste's statement over the weekend saying na walang utang na loob si Pangulong Marcos kasi parang nakalimutan na yung tatay niya, yung nagpalibing kay former President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Your thoughts on this, ma'am? Yes, opo. As early as 2016, Grabe. dati pa pong senador ang Pangulo ngayon. Nagpasalamat na po ang Pangulo, 2016 pa po, sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Nagpasalamat din po siya. At babasahin ko pang mensahe. 2016 pa po ito. Ang gusto kasi nitong mga taong tumin, habang buhay may utang na loob. 'Di ba? My goodness, ang gulo-gulo. Grabe yung ginagawa yung pag-aatake kay PBBM tapos ang gusto nyo, tingnan niya pa rin yung utang na loob. 'Di ba? Paano kung baliktarin natin yung sitwasyon? 'Di ba? Nako. Na magpasalamat ang dating Senador Bongbong Marcos. And I quote, "We also would like to extend our sincerest gratitude to President Rodrigo Duterte as his unwavering commitment to this issue sustained us this past several months. Our family will forever be thankful for this kind gesture." Noon pa po sila nagpasalamat. At sinabi nga nila, forever silang tatanaw ng utang na loob. Sa napakaganda Pero that doesn't mean na yun yung gagamitin nila na parang i-claim nila na, i-claim na namin yung forever mong utang na loob. So ano yan? Inuugad ka na ng todong ng tao tapos magpapahawak ka pa rin. Naging alila ka na nun. 'Di ba? Gusto nyo ba yun? Yung presidente natin, sunod-sunulan na lang sa past administration dahil lang sa utang na loob. Kayo pa nga may sabi na weak leader eh. So kung susundin ni PBBM yun, bibigyan kayo parati ng utang na loob. Di weak leader talaga siya. Kaso hindi niya ginawa eh. ng gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril at hindi dapat magtraidor sa batas at sa hustisya. Ginamit mo yung dating Pangulong Duterte ang batas. Ito po yung nauugnay sa RA 289 patungkol po sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani at sinusugan po ito ng Presidential Proclamation 208 ni dating Pangulong Marcos. At mayroon din pong regulation, ang AFP G-161-373 na kabilang ang Pangulo or Commander-in-Chief na entitled to interment at dalibingan ng mga bayani. Wala naman po ito ay may basihan. Tama. Kasi guys, what if lang to? Diba? What if ginawa ni PRRD na ipilibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos? Kasi si PRRD mismo, aware siya na sa gagawin niyang tawag dyan, war on drugs, is maraming Pilipino magagalit sa kanya. What if ginawa niya yan para kapag siya naman yung madedo, naman sana. Diba?
kapag siya naman yung matido is para malibing din siya sa libigan ng mga bayani. Para, tuloy-tuloy na yung ano ba na kahit anong gawin ng presidente. Kung presidente ka, ililibing ka talaga sa libigan ng mga bayani. Tapos sabi nga dito ni Attorney Claire na nasa batas din yan. Diba? Nung isinagawa ni dating Pangulong Duterte. Ang pagpapaaresto naman po o pagsusurrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay meron din pong kaugnayan na batas at meron po tayong sinusunod na commitment para sa Interpol. Ngayon, hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Tama. Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Iwan ko ba sa mga taong tumin, gustong-gusto nila parati na merong utang na loob. For example, yung mga tao na pumirma sa impeachment ni VP Sara. Yung mga congressman na yon, aware sila na meron ngang nawalang pera. Pangalanan mo ba naman ng Merix Piatos, di ba? So ngayon, yung mga congressman na yon, ginagawa lang nila yung tungkulin nila sa congressman. Kaya pumirma sila. Tapos ngayon, itong mga taong to, mga supporter ng mga Duterte, sobrang G na G sila. Kasi yung iba na pumirma, ninong or kumare-kumpare pa daw ni VP Sara. Ano yun, like, porket kumare-kumpare, uy, hindi ko pipirmahan yan. Edi, naging ano ka na nun, naging bias ka na nun na congressman. Diba? Kayo, sino ba yung bibiliban nyo na congressman? Yung pumirma sa impeachment dahil may nakita sila na meron nang nangyayari sa pera, sa OVP? Or yung hindi pumirma kasi kumare-kumpare? Ninong-ninang sa binyag? Ninong-ninang sa kasal? Diba? Kaya nga tayo, medyo nadidismaya talaga tayo kay Senator Robin Padilla. Kasi hindi pa man nagsisimula yung impeachment, hindi niya pa nakita kung ano yung mga ebidensya sa impeachment. Is yung sagot niya, nakaredy na. Magno-no daw siya sa impeachment. Bakit? Dahil kapartido niya, kaalyado niya, kaibigan niya. Yun ba yung gusto nyo? Senador, ibinoto ng milyon-milyong Pilipino tapos yung loyalty nasa mga kaibigan, kakilala niya. My goodness. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Dahil basta sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor? Hindi po ba ito pagtataksil? Grabe. Dahil isang Chinese national ang in-appoint bilang economic advisor. Dahil din po ba ito sa utang na loob? Kaibigan nila yung China. Kaya nga ako, naiimbiyar na ako dun sa pakikialam ng China sa ginawa ng ICC. Na parang, ICC, that is politicizing, something like that. Sarap talagang paruin ng ng tubo ng China yun. Ipal-ipal, akala mo talaga hindi nagnanakaw ng teritoryo, di ba? Lakas ng loob. Ano lang po yan? Ma'am, is Malacanang or hindi po ba concern ng Malacanang with what's happening in Davao considering the huge support that Davao is giving to the former president? Ang mga taga Davao po ay Pilipino rin. Of course, tayo lang po, pati po ang palasyo, ang Pangulo, ay concern po sa nangyayari sa Davao. Pero ang tangi lamang po nating hiling ay sana po ay maging mahinahon at alamin po ang katotohanan. Yun lamang po, hindi po ba nagkaroon ng pagsasabi itong si Mayor Baste na sila daw ay i-raid yung kanilang bahay? Again, ito po ay walang katotohanan. Tinanong po natin si General Torre patungkol dyan kung meron pong operasyon ng pag-raid sa bahay. Kailangan nila ng ng mga pasabog. Kailangan nila ng magpa-away. Kaya nga ako nung narinig ko sinabi ni Baste na i-raid daw yung bahay nila. Iba din yung atake ng mga taong to. 'Di ba? Inuunahan nila yung gobyerno para syempre yung isip ng taong bayan matrigger na, kumbaga magalit na agad. Hindi pa man sinisimulan or wala ngang plano Hindi pa nga sure kung sisimulan. Yung taong bayan nagalit na. 'Di ba? Tapos wala na. Dagdag na yan sa galit ng taong bayan. Kahit hindi natuloy or hindi talaga, wala naman talagang ganyang pag-raid sa bahay ni PRRT. 'Di ba? Nakakatawa. Kasi yun po yung sinasabi nila palagi. Can we consider this as fake news? Can be. Uunahin ba natin sila idemanda? Dahil nagpakalat ng ganito? Pag-aaralan. Pero, nung sinabi po ni General Torre na walang ganong operasyon, hindi po ba ang sinagawa nilang pagsasabi na may pag-raid ay nakagulo sa isipan ng mga taga Davao City? Sana po, yung mga kababayan po natin, lahat po tayo dito ay Pilipino. Magmasid lang po muna tayo. Yun lang po ang tanging hiling natin. Okay? Sige. Ivan Mayrina, GMA News.
Related question, ma'am. Yes, po. At what point does the government draw the line between free speech and inciting to maybe rebellion or sedition or Tinatanong pa ba yan? I think malinaw naman yan. Bida-bida. overthrow of government? Yes. Kasi ho, may mga words were uttered in those many gatherings over the weekend. Minura po ang Pangulo, may mga maanghang na salita. At what point does the government draw the line? As we can say, the president is not onion skinned. Okay? Usually po, hindi po siya nadadala ng ganyan. Pero, kapag ka po, nandun na po yung elemento ng inciting to sedition, which is, of course, without any tumultuous uprising, but they are encouraging people to sow hatred to the government. Yan yung nangyari sa pulis din, ang tapang-tapang niya. Pasabi-sabi siya, dalhin niyo ko sa barracks. Dalhin niyo sa kampo, imbestigahan niyo ko, something like that. Tapos ngayon ay imbestigahan na, hindi na To the nagpapakita. president, then we have to step up How? by filing cases, How? complaints. But as of the moment, there's no indication on the part of the president that he will do that. And is it a cause of concern for the president na marami, hindi lang ho Davao, marami hong mga lugar sa buong bansa na nagkaroon ng similar protest actions? Hindi po natin mawawala sa kanilang damdamin. Kaya po ay normal dahil po may naging pangyayari sa kanilang malamang iniidolo at panatiko po sila ng isang leader. Hindi po natin pipigilan. Pero sumusobra na kasi. Sumusobra na yung pagiging fanatiko nila sa mga Duterte. Ang mga Duterte din, kiniklaim din nila or sinasamantala din nila time na to. Para pagalitin din yung taong bayan ba. Gaya nung pinagagagawa ni Maharlika at ni Rocky. Yung kay Rocky talaga, medyo na talaga ako doon na, eto na, taong bayan, ito na yung tamang oras para ipakita natin sa gobyerno natin, sa mga pulis, na pikang-pika na tayo sa kanila. Ayun na, pumunta na tayo doon sa 'di ba? Ipakita natin sa kanila, tapos si Rocky hindi naman nagpapakita. Nagtatago. Ang ganilang pagsasabi ng kanilang mga damdamin. Huwag lang po sigurong lalagpas na magkakaroon po ng alarma at masasabi po natin na yan po ay sedition or inciting to sedition na po. Thank you. May lalaki pa nga nag-post, 'di ba? Maghanda. Wait lang, may ads na naman. Naubos na talaga tayo ng ads nito May lalaki pa nga, 'di ba? Nasabi niya, "Oy, sa mga taga Luzon diyan, mag-ano na kayo, mag-imbak na kayo ng tubig, mga pagkain. Kasi may mangyayari talaga." Ano ba yung gusto niya pahiwatig, men? Ha? Ay, nako. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, the president's sister, Senator Amy Marcos, said she would seek a probe into the arrest of the Nandiyan former naman si president. What's Amy. Malacanang take on this? Wala pa po, hindi pa po namin napag-uusapan yan. Pero kung yan po ang nais ni Senadora, she's free to do that. Will Malacanang be ready to send representatives in the event that such an inquiry pushes through in the Senate? If necessary. If it is for the, if the inquiry is in aid of legislation, we will respect. So ngayon niyo sabihin na sa mga loyal Marcos dyan, ngayon niyo sabihin na yung lahat pa rin ba ng lineup ni PBBM is dapat iboto. Kita nyo, si Amy Marcos, di natin alam kung saang bangka nga ba siya nakasakay. Kayo na lang bahalang humusga. The request of Senator Amy. So there will be no effort on the part of the administration to prevent resource persons from attending such a hearing? No, we will not do that. And are you confident you can answer all questions that will be given with regard to that arrest? I believe because we just complied with all the requirements with the law regarding the arrest of former President Duterte. Salamat po. Christian Yusores, Radio 630. Ma'am, isa rin po sa mga nagbigay po ng statement against the government is former PNP chief and now Senator Ronald De La Rosa. Pinanatan po niya yung pag-arrest ng ICC through the Interpol. Let me quote him, sabi po niya, hindi Ito yan na ang si Bato. Pakinggan natin yung iyak niya. galing sa competent authority, hindi yan ang gagaling sa local natin, hindi yan nire-recognize natin dahil hindi tayo under sa kanila kaya dapat magkaisa tayo. Ano pong comment na pala? Hindi ba competent authority ang ICC sa paningin po ni Senator Bato? Sabi ko nga po, yan ay normal na manggagaling kay Senator Bato dahil isa siya sa maaaring makonsider na co-perpetrator. May Malinaw. tako? On his part? Maybe. I cannot answer for him.
Pero tandaan po natin, sa aking pagkakaalam, kung hindi ako nagkakamali, may narinig na din daw po siya na magkakaroon ng warrant of arrest. Kaya hindi po siya yata napunta sa Hong Kong. Hindi po ba, kung talagang alam niya na walang warrant of arrest issued by a competent authority, matapang po siyang sinamahan ang dating Pangulong Duterte. And as a matter of fact, dapat nga nauna pa siya kay Senator Robin pumunta sa Netherlands. Thank you po. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Siguro itong si Robin, kapag nakaabot to nung war on drugs ni PRRD, wala ding Robin sa Netherlands. Diba? Sayang, hindi siya umabot nung time ni PRRD. Kasi siguro kung 2016 din nanalo si Senator Robin, baka isa din yan sa magpupush ng mga planong gawin ni PRRD, especially sa war on drugs. 'Di ba? Naparusahan sana siya ngayon. Pasalamat siya, hindi. 'Di ba? Si Harry Roque naman, lusot nga siya doon sa war on D, yung sa ICC na yan. Doon naman siya sa Pogo sumabit. Good morning po, Yusek. Yusek, despite po nitong mga political noise sa bansa, may nakakausap po ba tayo ng mga investor, kung may mga idinudulog po ba sila sa bansa, or kung confident pa po ba sila sa ekonomiya ng Pilipinas? Sa aking palagay po, dahil magkakaroon po kami ng meeting mamaya with the BSP, hindi po naaalarma ang administrasyon patungkol po sa investors, dahil ang mga foreign investors po mas gusto po nila na ang bansa at ang mga leader ay sumusunod sa batas. Hindi po nagkakanlong ng mga tao na involved po, lalong-lalo na sa crime against humanity, specifically murder. Hindi po inaayunan talaga yan ng mga foreign investors na magkanlong ka ng mga tao involved sa mga krimen. Saka lang siguro atras yung mga investors, if ever, yung problema talaga is yung taong bayan nababana sa government dahil sa maling pamamalakad. Ngayon kasi, politika to politika yung issue, which is yung past administration nga, maraming kinakaharap na mga issues. 'Di ba? So, hindi sa present administration ang problema. Nasa past. So, ang ginagawa lang ng present is burahin yung past. 'Di ba? Balikan ko lang po yung 70 job fairs na nakalinya po kanina. Kung may figures na po ba kung ilang job opening or ilang job position po yung equivalent nun? Opo, mamaya po ibibigay namin kung meron na pong detalye po dito. Ibibigay po namin sa inyo. Maya-maya lamang po. Lay Pardilla, PTV. Tagal ko Good natulog morning po, kagabi. Yusek. Yusek, how does the government view Attorney Harry Roque's appearance po in Netherlands matapos niya pong magtago while facing an arrest order for skipping a house inquiry into Philippine offshore gaming operators? Actually, hindi po. I cannot speak in behalf of the Quadcom. In behalf of the House of Representatives, because it's the arrest warrant ng House ang hindi napapatupad dahil sa pagtatago ni Attorney Harry Roque. Pero mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi. Kasi di ba bring home FP Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao, bring home Roque. Oo nga, may nakita ako sa Facebook nag-viral, di ba? Yung mga printing, kasi mga printing shops ngayon, inaano din nila, tinitake din nila itong pagkakataon na to na promote din yung mga business nila, di ba? So yung iba, do wala akong comment na kasi syempre diskarte yun marketing yun na parang nakikisakay sila or nakikisali sila doon sa print for a cause na parang magdala ka lang ng plain t-shirt tapos ipiprint nila yung mukha ni PRRD doon na bring PRRD home, bring him home, something like that. So natawa ako doon kasi inedit si Harry Roque yun, bring him home. Alam naman natin kung gaano ka needed din si Harry Roque sa bansa natin, di ba? Pero ang ginawa niya, mas gusto niya pang maging abogado kay PRRD imbis na linisin niya yung sarili niya. Ipagdanggol niya yung sarili niya. So baka magsisisi lang din to later. Baka time will come. Magulat na lang din siya. Siya na naman yung hinuli. Nel Maribuhok, UNTV. Ads na naman. Daming ads. Ay, nako. Wait lang. Tapusin lang natin to para. TV. Other issue po. Tungkol po dun sa pagkadismaya ng MILF Central Committee po sa pagkakatalaga ng BARM Interim Chief. Dahil sinasabi nila na may paglabag daw po ito dun sa Bangsamoro Organic Law. Sinabi naman po ng mga tao na umaten po dun sa MILF Consultative Assembly na meron pong prerogative ang Pangulo na mag-appoint po ng Interim Chief Minister. Sa ngayon po, bagong-bago po, ang hiling po natin sana po sa pamunuan po ng MILF, ay bigyan po muna natin ng chance. Kapag ka po... May napapakalat pa naman na ready na daw yung mga rebel yan. Grabe.
naging maayos. Ang magiging pamumuno po ng bagong na-appoint na ICM, maaari po nating pag-usapan muli ito para po sa ikagaganda po, no? Ng nasabi po nga Bangsamoro. Hindi po ba nababahala? MILF. Opo, hindi po ba nababahala ang palasyo na maaaring makompromiso yung peace agreement dahil po dito? Hindi naman po, dahil sa maganda pong pag-uusap yan. Sabi nga po natin na since may prerogative po ang Pangulo na mag-appoint, bigyan lang po natin ng chance. Kapag ka po merong hindi naging magandang pangyayari, then that's the time na the President will make an immediate action. Tama na. Sila kasi masyado nilang minamalit din yung presidente. Ano? Ang gusto kasi nila, or para sa kanila kasi, yung past administration lang yung parating tama. Eden Santos, Net 25. Yusek, yun pong pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte, tatlo po sa alyansa senatorial candidates ang medyo dismayado po. Hindi po ba ito makakaapekto sa target ng admin na 12-0 sa 2025 midterm elections po? Paano po bang naging dismayado? May sinabi po ba silang dismayado sila sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? Meron po ba in particular? May I think statement po yung kay si... Lacson, hindi ko lang sure, nag-viral yung video niya, 1.5 million. Tapos I think si Amy Marcos. Tapos sino pa yung isa? dating Senator Manny Villar, and hindi po dumalo. Dating Senator Manny Villar? Opo. Hindi naman po siya tumatakbo. Hindi po, yung kanilang partido ay ka-alyansa po ng admin. Yung Si senatorial candidate si Camille. Camille Villar, si senatorial candidate Pia Cayetano, and senatorial candidate Amy Marcos po ay hindi dumalo sa last campaign sa Tacloban, Si sa Leyte po. Cayetano pala, at saka si Marcos, Amy, no? Yung kay Lacson, hindi ko kasi natapos 22 minutes kasi yung video, hindi ko pa napapanood. So, paki-comment na lang kayo sa baba. Isama rin nyo na lang kung ano yung pinagsasasabi ni Lacson doon, ano, at saang side nga ba siya. Side nga ba siya kay PBBM o kay PRRD. So, i-comment niya sa baba. Tuloy-tuloy. Dahil dun sa hindi po tila hindi nila nagustuhan yung or nalungkot sila dun sa pagkaka-aresto kay PRRD. Kung nalungkot po sila, hindi po natin saklaw ang kanilang damdamin. Isipin na lamang po nila, malapit na po ang eleksyon. Ito ba'y makaka-apekto sa mga boto ng tao? Di ko po alam kung namamangka sila sa dalawang ilog at hayaan na lamang po nila. Actually, Hayaan na okay po lang natin. naman sana kung malungkot sila, ano, kasi karapatan din naman nila yan. Huwag lang sana nilang gayahin yung pulis na parang G na ay, gaganon-ganon, kasi pwedeng ikasira nila yun eh. Yung free speech, freedom of expression, pwede naman yun. Diba? Pwede ka namang magsabi kung ano yung gusto mong sabihin, pero dapat maging maingat pa rin. Huwag mong isagad na parang, kung ako, ikaw PBBM, kapag hindi ka na presidente, pwede kitang hulihin. Ang tanong, bakit mo huhulihin yung presidente? Diba? Ano ba yung nagawa niya? Dahil lang ba pinakulong yung idol niyo? Diba? Yung mga ganong statement ba? Nahayaan na lang po natin ang kanilang mga damdamin na ganyan. So sa tingin niyo po hindi makaka-apekto sa kabuuan po ng alyansa para sa Medyo. bagong Pilipinas? Sa tingin po ng Pangulo, hindi makaka-apekto. Hindi ko lang po alam individually kung makaka-apekto. Actually, for us, na mga medyo, may idea na sa nangyayari ngayon sa politika. Of course, may mga babalimbing dyan. Yung 12 na senador ni PBBM, baka nga 6 lang yung matira dyan or 4 na loyal kay PBBM. Kasi yung iba dyan, may mga history na yan na parang nang babalimbing lang din. My goodness. Tapos mayroon pang nag-comment dito na kung hindi mo naman susuportahan pala lahat ng senador ni PBBM, huwag ka na lang magsalita. Kaya nga natin kino-correct, di ba? Kasi hindi naman porket ini-endorso ni PBBM yung senador na yan is solid PBBM yan. Yung iba kumakapit lang, di ba? Sam Medinilla, Business Mayor. Good morning, ma'am. Ma'am, itatanong ko lang po kung ano po yung topic ng pag-uusapan later ng BSP with President Marcos po kung sakali. Wala pa po kaming agenda. Pasensya lang po, meron lang po kami schedule na with the meeting with the BSP. Tapos, going po dun sa question ko, yung na-report po recently na foreign debt climbs to record 137.63 billion. Last year po, yung debt to GDP ratio raw ng Pilipinas medyo slightly higher compared dun sa target na 6.6%. Ang natala po 60.7%. For this year po ba, confident pa rin po ba ang Marcos administration na marireach po natin yung target natin na debt to GDP ratio for this year po? Of course, lagi po tayo dapat na positive. Tama naman, Yun po. may point naman. Pero syempre, dapat talagang gawing katotohanan, di ba? Yan lang. Despite po dun sa mga economy issues at geopolitical developments na nangyayari po. Hindi po kasi dapat nating isipin yung negatibo eh. Dapat lagi tayo mag-move forward para sa positive na mangyayari sa Pilipinas. Sige po, thank you po.
Last two questions, Christian Nel Salazar, RMN. RMN. Ads na naman. Daming ads. Maano tayo kakakat ng video to? I think 4 yung pumasok or 5. Good morning po, Yusek. Any comments or explanation lang po sa Palace regarding sa 43 cases presented during the ICC hearing kasi as the basis of charges against former President Duterte. May mga confusions po kasi sa social media na malayo po yung datos doon sa 30,000 na laging binabanggit ng critics ng Duterte. Okay, kasi po ang nagpresenta naman po ng mga ebidensya ay malamang hindi lahat naman po ng 30,000. So hindi naman po lahat, pag sinabi po natin na 30,000 talaga yung napatay according to the records, kung hindi po naman ito pa nabibigyan ng tamang materyales at pieces of evidence, hindi po ito didingin. Tama. Ang normally po, kahit po dito sa Pilipinas, ang inaakyat lang po na kaso ay yung may mga dokumento na po at masasabi po na may probable cause. Pero yung combined 43 killings, Diba? I think, or ewan ko sa mga taong to, bakit hindi nila maintindihan. Diba? Yung iba kasi, especially yung mga DDS, nakastick na kasi sila na parang, 7,000, 6,000, 7,000 lang naman yung victim. Saan nyo nakuha yan? Of course, yan yung titingnan nyo. At the same time, galing kasi yun sa police. Biruin nyo yung 30,000, isiksik yun sa police mismo. Edi, mas lalong magiging questionable sila. Kaya nga, sineparate siya. Diba? Yung nasa police record, 6,000 to 7,000 lang. Di pa natin sure yung iba doon. Kung legit ba talaga na nanlaban. Diba? Tapos yung iba naman, yun na yung pasok sa extrajudicial killings. Of course, hindi kikilalanin ng kapulisan yan or ng past administration yan. Bakit nila kikilalanin yan? Pwedeng magmansya yan sa mga reputasyon nila. Diba? po sa prosecutor's case can still constitute po ba as crimes against humanity or may certain required number po para pumasok siya sa ganong kaso? Sa ano na po siguro yan? Sa pag-decision na po yan ng ICC. Wala na po kasi po tayong hawak dito. Yung government po ba nag-initiate din po ng independent investigation dun sa 43 cases before pa mapunta sa ICC? Pagkakaalam po natin, nagkaroon po ng pag-iimbestiga mismo sa Quadcom. Pero in particular na ang pamahalaan po ni Pangulo Duterte. In particular, ang palasyo, wala po. Maybe po sa DOJ kung nakapagsampa na po ito ng mga kaso, yung ibang mga complainants. Malamang nasa DOJ po yan. Thank you po. Last question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Pa-expound na lang po, Yusek, sana sa sinabi ni DILG Secretary Remulla na 4 po sila kasama si Pangulong Marcos, Secretary Eduardo Año at Secretary Gilbert Chodoro ang nagplano po para maaresto si ex-President Duterte. Dahil nagalit sa 4 na yan. 4 na yan. Paki-ano na lang po yung circumstances at kasi parang ginagamit po ito, parang tinitwist po yung pagplano at makaliwat ka ng batikos po ang natatanggap ng mga nasabing opisyal. Thank you. Wala naman po dapat ibatikos. Kung nagkaroon man po sila ng pag-meeting, dahil ito ay ayon sa pagtulong sa Interpol, wala pong masama. Pero ako po bilang press officer ay wala pong particular, specific na kaalaman kung ano ang kanilang napag-usapan. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba So, at atin pong babasa. naman mga kanoisi. So, kayo masasabi ito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, i-commento nyo rin sa baba yung mga saloobin nyo sa balitang ito. So, malinaw pa sa klaro. Kita nyo, no? Bulol talaga eh. Pasensya na tayo guys. Bulol talaga tayo. So, nakita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro yun. Lahat naman siguro nasagot ni Attorney Claire, diba? So, simula kay Bato, simula doon sa mga nangyayari dyan sa sa mga pinagkagagawa nila mga famimekay. Diba? So, kayo na lang, men, anong masasabi nyo doon kay Bato? Diba? Na parang, grabe talaga, on point talaga kung irumibat si Attorney Claire. Sinabihan ba naman si Bato, diba na? Of course, sasabihin niya yan. Sila yung tatamaan yan eh. Diba? Tama naman. Which is tama naman na sasabihin talaga nila yan kapag sila yung agrabyado. Doon ako doon talaga ako naaning doon sa sinasabi nila na utang na loob. Like, utang na loob, pigilan nyo na yan. Tigilan nyo na yan. Diba? Puro kayo stick sa utang na loob, utang na loob. Si PBBM walang utang na loob. Kasi pinalibing yung tatay niya sa libingan ng mga bayani, pero ang ginawa niya kay PRRT, isinuko niya pa rin sa ICC. Men, parang lang yan eh. Ano bang magandang example? Kunyari, since usapang utang na loob tayo, kunyari lang to, may isang tao, may isang politiko, pinaaral ka from elementary
hanggang sa magka-graduate ka ng college. So, utang na loob mo na yon. Pinaaral ka straight hanggang college. Sino ba namang magpapaaral sa'yo ng ganyan? Ngayon, since pinaaral ka hanggang college, may utang na loob ka sa taong yon. Ngayon, yung taong yon, time will come. Bigla ka na lang babanat-banatan. 'Di ba? Na parang, mahirap ka lang dati. Mahirap ka lang naman. Something like that. Pangit mo, ang pangit mo. 'Di ba? Pokpok ka, whatsoever. Kung ano-ano ibabato sa iyo ng tao. Ano, mag-i-stick ka pa rin sa kanya. Kasi utang na loob, utang na loob. Of course, mapupuno ka rin, min. 'Di ba? Mapupuno ka rin. Kahit siguro ikaw, manonood ka sa sitwasyon ng taong yan or kung magpapa-advise sa'yo yung taong yan. Anong i-advise mo? Iwan mo na yan. Huwag mong pakinggan yan. 'Di ba? Sinasagad ka na yan. Kahit ikaw siguro, min, kung mag-advise ka. Kasi tanga ka lang siguro kung i-advise mo sa taong yan, oy, wag, saluhin mo lahat ng mga ibinabato niya sa'yo masasakit na salita. Kasi pinapaaral ka niya. Alam niyo yung mga atake na wala na sa katwiran ba? 'Di ba? Yan yung nangyayari kay PBBM. Grabe yung pang-aatake niyo sa tao. Sinasabihan niyo na bangag, bangag, bangag. 'Di ba? Walang kwenta presidente, weak leader, something like that. So, ang gusto nyo, mag-stick pa rin si PBBM doon sa pagpapalibing sa tatay niya. Ano yun? Forever na yun na utang na loob. Na parang, ano yun? Parang PWD card na parang pwedeng gamitin anytime. Or VIP card? Or ano ba? Diba? Hindi pwede yun, men. Hindi pwede yun. Dapat nung time na sinimulan yung banatan si PBBM, dapat nung time na yun, expected nyo na hindi kikilalanin yung utang na loob ni PBBM na pinalibing nyo yung tatay niya. Kasi yung pinaggagawa nyo sa kanya, grabe na yung panglalapastangan sa kanya. Balik na rin kaya natin yung sitwasyon. Diba? Kunyari, tatay nyo si dating Pangulong Marcos. Tapos ginaganyan kayo. Balik na rin lang natin yung sitwasyon. Do you think mag-i-stick friend kayo? At saka kahit naman hindi ipadakip or hindi payagan ni PBBM ang ICC na kunin si PRRD, do you think titigil yung administrasyong Duterte sa pagpuputakti kay PBBM? Di ba hindi din? Do you think titigil? Anong magbabago? Hindi, doon na lang siya sa okay. Tanggalin na lang natin tong tinik sa lalamunan natin. Tapos ngayon, magulat-gulat kayo. Question kayo na bakit ganyan si PBBM, walang utang na loob. Anak ng teteng. Lakas ng trip nyo, Kahit sinong tao talaga siguro, men. Kahit ikaw na ordinaryong tao ka lang, balik ta rin natin yung sitwasyon. Or mayroon kang utang na loob sa taong yan, pero wagas kong manira. Labasan nyo ba naman ng mga full-blown video na mga AI naman pala? 'Di ba? Kung ano-ano na yung mga pinagsasasabi nyo, tapos ang gusto nyo, mag-i-stick pa rin yung presidente. Walang ganun. 'Di ba? Walang ganun. Pinapakita nyo lang kung kung gaano kayo ka manipulative. Abot naman dun sa sa usaping media talaga, men. Medyo naaaning din tayo dun kasi yung mga DDS ngayon, parang pinananawagan ng mga mga higher peoples nila na parang, uy, wag na wag kayong makikinig sa GMA, EBS, News 5, something like that. Wag na wag kayong makikinig sa mga mainstream media. So, ang gusto nilang pakinggan, SMNI, Net25, napabor lang din sa kanila. Actually, ang hirap makakita ng ang hirap makakita ng tawag dyan. Or, wait lang. Comment nga kayo sa baba kung ano yung media na unbiased talaga. Like, totally unbiased, Like, ibabalita talaga nila yung good and bad sides ng kalaban nila. Good and bad sides ng partido nila. Aatakihin nila yung good and bad sides ng kalaban nila. Aatakihin nila yung good and bad sides ng kapartido nila. Comment nga kayo sa baba, kung may news media pa ba yan na ganyan, na parang kaliwaan, like unbiased talaga. I-komento nyo sa baba. Let me know. Tapos tingnan natin kung totoo nga pinagsasabi nyo.
'Di ba? Like kayo, 'di ba? Kasi parang ganito lang 'yan eh. Ikumpara natin yung dalawa ha. Natural kasi parang lalabas na magiging bias sila, 'di ba? Rappler. Ako nung time na DDS pa lang ako, yung Rappler talaga. Napapansin ko talaga na ano talaga sila, more on grabe yung praising din nila sa sa side nila which is yung kila Lenny dati, 'di ba? Pero yun nga kaya nga sila nabansagan na bias, 'di ba? So ito yung ito yung kinakagalit ng mga DDS itong Rappler kasi sobrang bias nga daw. Ngayon, ang gusto nila manood sa SMNI, which is ang SMNI kay Kibuloy, which is yung mga lumalabas din doon, abot din positive din para sa kanila. Kaya nga kapag pinapatahimik sila, nagagalit din yung mga DDS kasi yan na lang yung news outlet nila eh. 'Di ba? So hindi mo masasabi sa dalawang to na hindi sila bias. Kasi meron talagang pagka. 'Di ba? So ano nga ba talaga yung mga news outlet na hindi bias? I-komento nyo sa baba tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, hanggang dito na lang muna. Boss Balita TV, subscribe nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, before you leave on our YouTube channel, Philippine IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. That's it mga kanoy. Thank you so much for watching. Philippine IC is out.